Pero nakikita ba na pinapahalagahan talaga? Or parang katulad ho ng panonood ng balita na, hindi, wag na lang muna. Okay lang naman. Pwedeng wala. Pero yung gamot, hindi pwedeng wala. Kasi, yon totoong mahalaga. Pero pag ang salita ng Diyos, pwedeng wala, ibig sabihin, hindi talaga mahalaga. Bakit? Pwede namang wala eh. Pero yung mga bagay na totoong mahalaga sa atin, hindi pwedeng wala. Pagkain, hindi pwedeng wala. Tubig, hindi pwedeng wala. Damit, bay lalong talaga hindi pwedeng wala. Paano tayong loko-loko, no? Pag wala tayong damit. Ano? Hindi pwedeng wala. Wi-Fi. Bakit, no? No, internet. Kasi minsan ngayon, pag nawala ng Wi-Fi, yung mga bata nagwawala. No? Nangingisay. Yung mga bata, kapag biglang nawala ng internet, no? Ngayon, necessity na siya eh. Kailangan na siya. Cellphone. Merong nag-message sa akin minsan. Pastor, pwede bang mahiram yung susi ng church? Kailangan bumalik. Eh naku, gabi na. Sarado na. Naalala mo, kaya tayo ni Pax eh. Gabi na yun ha. Bakit ba? Ay naiwan ko kasi yung cellphone. Gabi na. Malayo ang bahay sa amin. No, siguro kung ibabiyahe, mga 20 to 30 minutes. Bumalik sa bahay, kinuha yung susi para makuha yung cellphone. Bakit? Mahalaga yung cellphone. Pero alam nyo, meron doon mga nakaiwan ng Bible, mga 2 buwan na, hindi pa binabalikan. So, Hindi na binalikan. yung iba, hindi nila na wala na pala. Bakit? Hindi naman mahalaga eh. No? Pero yung mga bagay na mahalaga sa'yo, pag nawala, di ba? Hanapin mo yan. Kasi ba't mahalaga? Kaya makikita talaga ho natin sa buhay natin mismo kung mahalaga ba ang salita ng Diyos. No? Masakit lang aminin para sa marami dahil ang bansang Pilipinas ay isang Kristiyanong bansa at tayo ay pinalaki na anak, mahalaga ang salita ng Diyos. Anak, dapat may takot ka sa Diyos. Ganun eh, no? Pero sabi lang yon. Pag sinabi mong, kaya pag tinanong, mahalaga ba? Ah, oo. Kasi pag sinabi mong hindi, parang napakasama. No? Mahalaga ba ang salita ng Diyos? Hindi masyado. Grabe ko naman. Ba't mo naman nasabi yon? Actually, yun lang naman, yun totoo lang naman yun. Hindi naman talaga ganun kahalaga para sa marami. Naalala ko nga, merong nagsabi doon na member namin sa church, Pastor, sabi ho ng kapitbahay ko, ang higpit naman daw po dito sa church natin. Sabi ko, bakit daw? Eh kasi daw po, every Sunday daw tayo nagsisimba. Sabi ko, ay hindi ba dapat? Hindi ba dapat? Eh actually sabi, alam ko yung isa na yan, nasa 10 utos yan eh. Hindi ba dapat? Isa lang kasi ibig sabihin, kasi sa'yo okay lang wala. Amen? Di ba nag-aaral ka? Ilang araw ka ba pumapasok sa 1 linggo? Ba't ayaw mo gawin 2 lang? Di ba? Oo. Di ba? May choice kang kung gusto mo, 2 no? Meron kaming estudyanteng ganyan, may doon nga sa school, yung parang hindi lilipas ang 1 linggo na walang absent. Merong ganun eh. No? Meron naman yung iba, masama na pakiramdam, inaawat na ng magulang, ay hindi ako pwedeng pumabsent. Sa trabaho po natin, minsan ganyan. Hindi tayo absent sa trabaho natin. Ayaw nga natin malit sa trabaho natin. Pero magsimba, okay lang. Kasi hindi talaga ganun kahalaga. Kaya sabi nung kapitbahay nung member namin, ang higpit nyo naman, kasi bakit? Sa inyo kasi, hindi mahalaga. Eh para sa amin, mahalaga. At yun naman ay hindi na kasalanan ng, hindi ko naman sila sinisisi ang mga tao na bakit? Nasa pananaw po kasi yan. No? Kung sa pananaw mo, hindi pwedeng wala yun, nasa sa'yo yan. No. Di ba ho? Anak nyo si Randy.
dyan naman kayo magkakasama, no? Halimbawa ho ba, magbe-birthday ho kayo or magbe-birthday si Randy. Sasabihin nyo, hindi, sige. Doon muna ako sa kapitbahay. Hindi mo sasamahan yung anak mo, pero nandiyan ka. Masakit kaya sa kanya na, di ba ho, no? Oo, birthday niya, ipapahalagaan mo siya. Tama, birthday niya sa linggo. Marso ka. Kaya pala may itsura ka eh. Oo, ang mga March may itsura. March ako. Kailan lang po? Ano ako, March 14. Yan, March 14. Sa linggo na, March 3. March 3. Ano? So, yung mga katulad yan, sa birthday, meron kang kaibigan na okay lang na hindi mo puntahan yung birthday niya. Pero meron kang kaibigan na alam mo, pag hindi ka pumunta, magkakasama kayo ng loob. Yun yung malalapit na relasyon eh. Ano? Kaya si Lord, sa iba malapit. Sa puso nila, malapit si Lord. Kaya, hindi sila papayag na hindi sila mag-church. Kasi malapit ang Lord sa kanilang puso. Pero, kapag hindi masyado mahalaga si Lord, sabi ko nga last week, labahin lang. Hindi na makakasimba. Labahin lang. Ay yung labahin naman, di naman aalis ng bahay, no? Siguro naman, pagkatapos magsimba, andun pa rin yung damit. No? Kapag kaayaw, sabi nga natin mga Pilipino, kapag ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, palaging may paraan. Pag gusto mo. Katulad nung nanay, yung gamot, pag kinapos ng budget, pupunta center, hanap ng paraan. Hindi pwedeng wala. Kasi yun ang tunay na mahalaga. Kaya ba sinasabi ko kasi kanya-kanyang ang pananaw po yan. Kaya inano natin ngayon, ang mga tao magkaroon ng tamang pananaw kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos. Bakit natin yan kailangan? Ano po? Alam nyo, ang bagay, hindi naman to electronics eh. No? Brad, pag bumili ka ng flat screen TV, no? Alam mo na ba agad kung paano gamitin lahat ng mga features? So, para wag mo masira, anong gagawin mo para magamit mo siya ng tama? Basahin mo yung manual. Ano? Kasi, posibleng may alam ka, pero baka magka-problema pa eh. Ang buhay ng tao, binigyan po tayo ng manual ng Diyos. No? Ang manual na binigay sa atin, yung Bible. Yan po ang principles kung paano natin to dapat i-operate. Ano? Andyan yung, halimbawa yan, bumili sa sasakyan, may manual din yan eh, di ba? No? Yan, yung sasakyan na yan ay diesel. No? So ano dapat ikarga sa kanya? Diesel. At sabi sa kanya, every 10,000 kilometer, i-change oil mo. No? Tapos, wag mo siya gawin panghakot ng hollow block. Ng graba, no? Mga... kaya lang, halimbawa, total, akin naman yan nung kamakailan, mas tumaas na ang diesel sa gasolina. No? Kaya, gasolina na lang ang ikakarga ko. Tama ba? Hindi. Ano mangyari? Masisira. Kasi hindi mo siya inoperate according to the principles sa kanyang pagkakagamit. Kaya maraming tao ang nasisira ang buhay, ang pamilya. Sabi kasi diesel, kinargahan ng gasolina eh. Pinilit mo yung prinsipyo, yung gusto mo. Mayroong prinsip, may design si Lord eh. May sinabi siya, ito yung gagawin mo eh. Ganito tayo mabuhay. Ito yung tama, ito yung maayos. Pero dahil may choice, may choice ako eh. Kung gugustuhin kong gasolina, lalaban ba yan? Hindi naman lalaban yung sasakyan eh. No? Kaya lang, masisira siya. Katulad po ng buhay ng maraming tao, pamilya, trabaho, negosyo, nasisira. Bakit?
maalis tayo sa prinsipyo ng Panginoon. Kaya napakahalaga, alamin natin, ano bang nakalagay sa Bible? Paano ba tayo dapat mabuhay? No po? Kasi, ito ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi doon, basahin mo ang aklat na ito araw at gabi upang masunod mo ang mga nakasaad dito upang ikaw ay managana at magtagumpay. So ngayon, sinasabi, kaya mo yan babasahin para mo masunod. Kasi pag nasunod mo yung naandyan, ang magiging resulta po sa buhay natin, kasaganaan at tagumpay. Amen? So gusto po ba natin ng masagana at matagumpay na pamumuhay? Ano? Ang prinsipyo po matatagpuan sa Bible. No? Minsan may mga nakalagay dyan na prinsipyo na parang ayaw natin, no? Doon na ho pumapasok yung pananampalataya. Kanino ka mas mananampalataya? Sa sarili mong isip? Sa sarili mong kakayanan? O sa Diyos? Sino ho kayang mas matalino? Merong kwento, hindi ko alam kung gaano katotoo itong kwento na to. Isang araw, merong mekaniko. Nasiraan siya ng kotse. Ano pa to? Nung mga sinaunang kotse pa to, mga sinaunang kotse. Mekaniko siya, nasiraan siya, nakaparado siya sa tabi. May lalaking tumabi, pumarada, sabi, "Boss, may problema ka?" Sabi niya, "Oo, ayaw umandar eh. Pero mekaniko naman ako, tinatry kong i-figure out." Sabi niya, "Gusto mo tulungan kita?" Sabi niya, "Palagay ko hindi mo ako matutulungan at expert mechanic ako." Hindi ko talaga maayos eh, papahila ko na lang. "Hindi, try ko lang." "Sige, try mo." Tinry niya ngayon. Aba, gumana, nagawa niya. Sabing ganun, "Ang galing mo, mas expert ka pa sa akin. Saan ka ba nagtatrabaho?" Sabi niya, "Sa Ford." "Ah, doon ko nga yan binili. Ano bang pangalan mo?" "Henry." "Ikaw si Henry Ford." Siya pala yung naka-imbento ng sasakyan. Kaya sabi niya, bawat bahagi niyan, alam ko ang function. Alam ko lahat. Bakit? Ako gumawa. Maaring expert ka, kaya lang ako gumawa niyan. Imposibleng mas expert ka sa akin kasi ako gumawa niyan. At imposible na mas expert pa tayo sa Diyos. Alam niyo, minsan na naglalayo sa atin sa Diyos, yung ating pride. Yung pride natin na akala natin mas alam natin. Ano? Nung mga magulang na tayo na medyo umidad-edad na, naaalala po ba natin nung mga bata pa tayo, sabi nung mga magulang natin, "Huwag mong gawin yan, ganito, ganyan." Ang daming sinasabi, tapos parang feeling natin nakakaasar, no? Yung gusto kong pasanurin sa kung ano-anong bagay. Tapos sasabihin nung magulang natin, "Pag ikaw naging magulang na rin, tsaka mo ko maintindihan." Nung naging magulang na tayo, bigla nating nasabi, di ba, na tama pala. Tama nga pala. Tsaka natin naintindihan nung nandun na rin tayo sa ganong sitwasyon. No? Pero nung bata pa tayo, nung di pa natin maintindihan, feeling natin, tayo pa rin tama. No? Feeling natin, tama pa rin tayo. Hindi natin makuha yung sinasabi ng magulang natin. Kasi totoo naman yung nararamdaman mo. Totoo naman nararamdaman mo talaga yung hindi ka pinayagan mag-basketball, no? Hindi ka pinayagan umalis, ito ang kailangan mong gawin, o aralin mo to, gawin mo yan. Hindi natin maintindihan. Nung sinabi na, "Huwag ka munang mag-boyfriend," no? Kasi lalaki ka. Or sabi, bata ka pa, no? Or wag ka mag-girlfriend, no? Bata ka pa. Ikaw, totoo bang crush na crush mo? Ikaw, Brad, ilang taon ka ba nung unang nagkaroon ka ng girlfriend? Matanda ka na. Ang bait mo naman. Kasi wala po kami pambili ng merienda ng girlfriend. Walang ba? Pagka mag-girlfriend kayo, kanduin mo. Natakot sila. Sakto lang pa masabi. Hindi, malakas talaga ang loob ko nun kahit bata pa ako eh. Una ko nagkaroon ng girlfriend, grade 4.
Pero ano lang naman yun, syempre, puppy love, no? So, nung mga time na yon, kahit nung grade 4 pa lang ako, nararamdaman ko talaga. Gusto ko. Maraming babae, pero siya yung gusto ko. Tapos, pag nagsabado na, pag Friday na, parang gusto ko na ulit mag-Monday. Na? Para makita ko na siya ulit. Totoo yung nararamdaman mo. Totoo. Andun siya. Pero sabi ng mga matatanda, ng mga magulang natin, ng mga nagkagusto-gusto tayong ganyan, wala pa yan, hindi pa yan. Sasabihin natin, anong wala? Ito nararamdaman ko pa, hindi mo ako naintindihan. Wala ka sa sitwasyon ko. Nung matanda na tayo, tsaka natin na-realize, totoo, tama. Amen? The same thing sa sitwasyon po natin ngayon, mga tao. May utak tayo, lalo na pag matanda na. No, pag may tahid na, lalong ang hirap sabihan, ang hirap ng makinig. O kahit nga kontra na sa prinsipyo ng Diyos eh. Kahit ito na malinaw, sinasabi ng Bible, ganito tayo dapat, ito gawin natin para umayos tayo. Tumanda na eh. Sabihan ka pa ng, ako, ano yan? Pabalik na ako, papunta ka pa lang. No? Ganun eh. Ang hirap. Kasi bakit? May na-built in ang mga beliefs. At minsan, totoo naman, mahirap talaga nga. Ngayon, kaya ko sinasabing, ito'y pananampalataya. Nakalagay din sa Bible. Saan ka mananangan? Sa sarili mong alam, sa sarili mong pananaw, o sa sinasabi ng Diyos sa buhay mo? Kung talagang tayo'y nananampalataya na mas alam ng Diyos ang mabuti para sa ating lahat, kahit minsan kontra sa nararamdaman natin, or kontra sa nakikita natin, susunod tayo dahil nananampalataya tayo na alam niya ang higit na mas mabuti. Parang isang bata na dinala sa doktor, no? Tuturukan, no? Papagamot eh, no? Masakit ba yon? Nagpaturo ka na ba? Vaccinated ka ba? Saan ka tinurukan? Yan. Ilang beses? 2. No? Nag-enjoy ka ba? No? No? Pero gusto mo yon. Ayaw mo. Pero ginawa mo. Bakit? Para wag kang magkasakit. Ano? Naniwala ka naman dun sa nagturok sa'yo. Na? Paano kung inuuto ka lang nun? Tubig lang pala yung tinurok sa'yo. Paano yun? Palagay mo, tinurok sa'yo, vaccine talaga. Sure ka? Alam mo kung bakit? Naniniwala ka talaga rin sa nagturok sa'yo. May kumpiyansa ka doon. Unang-una, nakita mo kasi ginawa ng marami, o may nurse, pinapakita pang lisensya, no? Naniwala ka. Kaya ka nagpaturok. Kahit masakit, ipinagtiwala mo, kahit masakit. Kasi naniniwala ka, mas alam niya kaysa sa'yo. Sabi niya, gamot yun eh. Ikaw, alam mong gamot yun. Pero naniwala ka sa kanya dahil sinabi niyang gamot yun. No? Halimbawa, Brad, meron kang nararamdaman sa katawan. Meron ba? Meron ba? Wala naman. Kung sakali, hindi, ito na lang, si Ate Myra. Kung sakali daw, pag hindi na ako sa medication, may opera na kailangan? Palit kidney. Ganito na lang. Palagay ko, kaya ko yan eh. Ako na lang mag-opera. Pass. Pass. No? No? Mura lang. Hindi, libre na lang. Para hindi ka papayag eh. Bakit, no? Alam mo, Pastor, naniniwala naman ako sa'yo. Mag-preach ka na lang. Magturo. Kasi alam mo, hindi doktor eh. Hindi ko naman alam yan eh. Kahit pa, hindi, nakakita na ako ng ganyan. Ilang beses ko na nakita ginawa sa baboy yan. Di ba parang gano'n? Iba naman yun. Halimbawa, yung
Alam niyo ba, merong mga nagsisisarya ng kabayo? Hindi veterinaryo, ha? Yung dahil ano na lang nila, nagamayan na nila. Eh kunyari, yung asawa mo, mga anak, kailangan sisaryan, papayag ka, dadali mo ron, dahil nagawa niya sa kabayo. Hindi ka pa rin papayag. Iwala yan pagtapos. Pero tinan mo yung doktor, alam mong ooperahan ka, bibiyakin yung tiyan mo, bobolunteer ka eh. Alam mong masasaktan ka. No? Pero bakit mo ginawa? Number one, alam mo mabuti sa'yo. Makakatulong sa'yo. At alam niya, ginagawa niya. Kaya minsan, kahit parang masakit, susunod ka. Kasi alam mo na alam niya ang mas mabuti para sa'yo. Gagawin mo. Tayo ba ay tunay, naniniwala at nananampalataya na mas alam talaga ng Diyos? Kung talagang tayo ay tunay, naniniwala na mas alam ng Diyos, nananampalataya, kahit po minsan umabot sa puntong masakit or mahirap, sumunod tayo. Dahil yun ang mas mabuti. At magiging mas mabuti para sa atin. Amen? Kaya po mahalaga na magbigay tayo ng totoong pagpapahalaga sa Bible, sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Malaman natin ano ba ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay ko. May anak ka na, di ba? Paano ko ba dapat palakihin ng anak ko? Alam niyo ho, lahat ng mga bagay na kailangan nating gawing prinsipyo sa buhay na sa Bible. Paano ka dapat maging negosyante? Paano ka dapat maging empleyado? Paano ka dapat maging asawa? Paano ka dapat maging anak? Paano ka dapat maging magulang? Paano ka dapat maging kapitbahay? Paano ka dapat maging Kristiyano? Naandoon kung paano dapat. At pag nilakaran natin yung mga paano kung dapat, yung tagumpay at kasaganaan, dadali ng Diyos sa ating buhay. Ito po. Kasi ginagawa natin according to the principles of God. Katulad ng sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33, kung uunahin ninyo ako, ang aking kaharian, ang aking katwiran, lahat ng inyong pangangailangan ay aking idaragdag. Physically, emotionally, spiritually, lahat po yan ay nagmumula sa Panginoon. Ang tanong lang, handa ba nating ipagtiwala doon sa doktor na may alam ng lahat? No? Yung doktor natin physical lang yan eh. Pero si God, hindi lamang siya doktor, siya ang gumawa. Parang katulad nung kay Henry Ford, siya gumawa. Alam na alam niya bawat, sabi nga eh, kahit bilang ng buhok mo, alam ni Lord. Amen? Naligo ka kanina na? Nag-shampoo ka ba? Nung may nalagas, counted. Alam ni Lord. Uy, nag-shampoo, nabawasan ng 10. Alam ni Lord kung ilan na lang yan. Alam niyo rin ba pinapakita nun? Ganun ka kamahal ng Lord. Sipin mo, pati buhok mo binilang, aanin niya para malaman niya yan. Naalala niya minsan sa mga mag-asawa, merong mga games, mag-asawa, magtatanungan, ilan ang nunal ni Mister? Diba? May mga gano'n, no? Tapos pag nagkamali ng sagot, masama yung loob ng isa, ba't di mo alam? Lalo na pa, kailan ang birthday ni Mister? O ni Miss? Naku, pag hindi alam, naku po, yari. No? Saan ang inyong unang date? Eh, mga babae magagaling sa ganyan eh. Tatandaan talaga, no? Minsan nga, meron magsyota, na, nung mag-asawa na sila, may nakita siyang stick na may ribbon. Eh, naglinis siya ng bahay, tinapon niya. Sabi, nasaan na yung stick dito? Gagalit yung babae. Bakit? Hindi mo ba alam kung ano yung stick na yon? Stick. Yun ang unang stick ng fishball. Nung nag-date tayong dalawa. Pinago niya, may ribbon pa. Hindi mo na alaan ba nagagalit? May mga ganun kasi minsan eh. Ganun ka. Para sa kanila kasi, ganun nila binalyo yung tao. Hindi naman talaga yung stick, yung tao. No?
Ngayon, sa Panginoon, ganun din ba natin iba-value? Pero ang pangako ng Diyos, kung iba-value niyo yan, papahalagahan niyo yan, at malalaman niyo yan. Anong pangako ng Diyos? Tagumpay at kasaganaan. Ano po? Kasi kay Lord galing lahat ng blessing. Sa Lord po galing ang lahat ng pagpapala. Last week, nung galing ako rito, kinabukasan, nagpunta ako sa kaibigan ko. Tapos nalaman ko, yung asawa niya, Christian na rin sa Romania. Tapos pinag-exhort nila ako online. After, nagtanong siya, Lan, ba't ka nagpastor? Anong catch? Yun yung tanong niya eh. Anong catch? What's in it for you? Unang-una, pupunta ako langit. Sure ako doon. No, bakit? Iuuwi ako ni Lord. Kasi kanya ako eh. Ganun lang yun. That is the basic, pinakasimpleng madaling maunawaan. Kaya ako pupunta ng langit, iuuwi ako ni Lord kasi kanya ako. I belong to my Lord Jesus Christ. No? Kaya ako naririto, kasi Panginoon ko siya eh, pinagagawa niya to eh, I had to submit. No? Because I belong to Him. Ano po? Kaya ako papasok ng langit. Hindi po ako, hindi dahil perfecto ako or mabait ako, hindi po. Dahil ako, papasok ng langit kasi pag-aari ako ng Panginoon. At dahil pag-aari niya ako, nagsisikap lamang po akong makasunod sa Kanya sa araw-araw ng aking buhay. Kaya ako sigurado papasok ng langit. Yan po si Micah po yan. Yan. Asawa po yan ni Ariel. Kasawa po sila. At si Micah po ay inuwi ni Ariel sa bahay nila. No, inuwi niya sa bahay niya. Bakit kaya? Sawa niya eh, no? Sawa na niya eh. Kanya na yan eh. Kaya niya iuwi. Dahil kanya. Kaya lang, nung naging kay Ariel si Micah, nakalino nga pera mo, Brad? No? No? Ganun eh, may sinasabi na eh. May sasabihin si Ariel, Micah, dito tayo. Punta tayo rito. Micah, ito gagawin natin. Si Ariel may say sa buhay ni Micah. Yung sasabihin ni Ariel, may halaga na kay Micah. No? Sa birthday ni Ariel, hindi pwedeng wala si Micah. Mahalaga si Ariel. No? Ganon yun eh. Now, he belongs to Ariel. I belong to God. Kaya iuwi ako ni Lord. Kasi tinanggap ko siya bilang Lord ko eh. Kaya iuwi niya ako. Lord ko siya eh. Pag-aari na niya ako. But not everybody. Pag-aari ni Lord. Kaya po napakahalaga, si Jesus, tatanggapin natin sa buhay natin na totoong Lord. Ano po? Kapag siya talaga, Panginoon natin, nagpasakop na tayo sa Kanya, tsaka pa lang po tayo sinasabi na Panginoon natin si Jesus. Pero kung hindi po si Micah, sakop ni Ariel ang buhay niyan. Sawa niya yan eh. Ano ho? Pero nung girlfriend pa lang niya yan, lalong-lalo na nung hindi pa niya yung girlfriend. Wala siyang karapatan sa buhay niyan. Hindi niya pwedeng iuwi yan. No? Bakit? Hindi naman kanya yan eh. Isang araw, nag-message sa akin si Ariel, Pastor, may boyfriend ba si Micah? Hindi, pero nagtinatanong ka lang talaga sa akin yan before. May boyfriend ka pa nun? Ay! Ilalagay mo nga, i-edit mo na lang. So, tinatanong niya talaga. Kasi hindi siya masyadong makaporma. Hindi kanya eh. Hindi kanya. Gusto mo ng paghahari ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo ng proteksyon ng Diyos sa buhay mo? Dapat kanya ka. Dapat kanya ka. Alam mo kung bakit ang tawag kay Satanas? Siya ang prinsipe ngayon dito sa mundong ito. Tapos sinabi ng Panginoong Hesus, there will come a time that the kingdom of God, wala sa mga lugar, wala sa mga templo, nasa puso ng tao.
Kasi, hindi po lahat ng tao pinaghaharian ng Diyos. Hindi po lahat, they belong to God as Lord. Hindi pa nila tinatanggap at nagpasakop. Yel, kailan mo nalaman na sa'yo na si Micah? Nung kasal. No? Paano mo nalaman? May pirmahan na nangyari. Pero bago kayo kinasal, paano mo nalaman na magpapakasal sa'yo yan? Nagsabi. Nakiusap. Lumuhod yun. Maawain ka. Kasi Christian na tayo, kaya maawain ka. Naawa ka naman, pinagbigyan pala. Pero ang pinakapunto dyan, tinanong, tapos sumagot. Kaya mo nalaman na sa'yo na siya. At totoo sa kanya yon, yung pagsagot niya. Desisyon yun, no? No, alam mo, iniisip mo yung pinapasok mo, no? Pag ito, sinagot ko. Kasalan ng dulo nito, magsasama na kami. Hindi ko na magagawa yung gusto ko dating, kung anong gusto ko gawin sa buhay ko. Magkakaroon siya ng karapatan sa buhay ko. No? Magkakaroon siya ng a certain control over my life kasi sawa ko na yan eh. Pinag-isipan mo, Mike, anong sasagutin mo si Ariel? Isipan ko. Pinag-isipan mo kung sasagutin mo si Ariel. Ano mga naisip mo? Masyadong ahead yung age. Oo, yun. Okay lang ba na mas matanda siya sa akin ng 35 years? Ganun? Ay, hindi. Ilan taong bagat nyo? 10. Maliit lang. Okay lang. Ayos lang yan. 10 years. Pero sa bagay nga kasi, oo nga, no. Kasi isipin mo, gagraduate na siya ng elementary halos. Kapapanganak mo lang. No, baby ka pa lang, no. Pero sa bagay, si Big Soto nga eh. Di ba? Ilan yun? 35 years ba, Big Soto? Alahati ng buhay. 34 years. Alahati nga. Sipin mo, 34 years na si Big Soto, yung mapapangasawa niya, kasisilang pa lang. Actually, si Pauline Luna ay sumali ng Little Miss Philippines. At isipin mo, host ka na Little Miss Philippines pag naghahanap ang asawa. No? Nag-isipin mo, may edad. Ano pa mga inisip mo? Yun lang. Ay, yung mga iba pang bagay. Itong mga ganito, yung dewag na. Yung mga feedback. Kasi kanilala po siya nila. Ng mga ate mo. Oo. Ako hindi mo ako tinanong eh, no? Hindi, wala ka pa sa church noon eh. Pero chinat kita. Ay, oo. Maganda ba sinabi ko? Maganda sinabi ko. Oo. Parang duda ka pa. Hindi, kasi alam kong palagay ko ang sinabi ko, take it slow. Tama? Palagay ko yun ang pinaka-prinsipyo, take it slow. Hayaan nyo munang makilala mo talaga siya. Hindi ka mo sinabing, ay siyan, seaman yan, malaki kita niyan. Hindi, sabi ko, take it slow, kailangan makilala muna siya ng totohanan. Actually, para makilala niya yan, sabi ko, hindi pwedeng chat. Hindi pwedeng sa chat. Kasi nasa Taiwan on si Micah, sa barko si Ariel. Sabi ko, hindi pwedeng chat. Hindi pwedeng chat lang. Alam niyo po ang ginawa ni Ariel? Gumastos ng pera, nagpunta ng Taiwan. Pinuntahan niya talaga. Tapos, sila pati nga nanay ni Micah, naisama na nila sa Taiwan. Na Taiwan, no? So, yung intentions niya yun eh. Pinag-isipan niya tuloy ngayon. Tanggapin ko kaya to? Mas matanda sa akin. May mga kwento sa buhay. Pag umuo ka na, alam mo na yung pinasok mo, nagdesisyon ka na, pangatawanan mo yan. Kasi nga sabi ng matatanda, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na pag ikaw ay napaso, iluluwa mo. Kaya po, si Jesus, yung pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon,
pag-isipan nyo rin po muna mabuti. Commonly, yung mga preachers, tanggapin mo si Lord. Sino ba hindi tatanggap kay Jesus? Lagi naman tatanggapin yan. Kasi parang ang sama mo naman bilang tao pag di mo tinatanggap si Lord. Pero ang sinasabi ko rito, kasi yung iba, tinanggap lang si Lord sa nguso, pero hindi sa puso. Hindi po totoong tinanggap na Panginoon. Kasi ang bawat pagtanggap ng relasyon, may kaakibat na responsibilidad. Halimbawa, sinabi ni Micah, o sige na nga, tayo na nga. Sige na nga, papakasal na nga ako sa'yo. Di kinasal na. Uwi na tayo. O sige, bye-bye. Teka, saan pupunta? Uwi na ako sa amin. Teka lang, kasama na kita, uwi na kita. O hindi, ayoko. Hindi pwede. Hindi pwede. May responsibilidad yan. Sasama ka na dyan, asawa mo na yan eh. No? May karapatan na siya sa pera mo. Pati nga, kaya nga may tinatawag na conjugal property. Kaya ngayon, nauuso ang prenup. Nung araw, wala sa isip ng mga tao prenup eh. Eh ngayon, nung napansin nila, teka lang, dumadami yung mga naghihiwalay ah. Tapos, ang mahal ng annulment. Ngayon, yung property, conjugal. Minsan, pamana ng magulang nung isa. Nadamay na yung isa. Teka lang, parang lugi yata tayo dyan ah. Ang dami na tuloy nakakaisip ngayon ng mga prenup. No? Pero kung nasa isip talaga ng tao, alam niya yung pinapasok niya, responsibilidad. Pangangatawanan ko yan. Ang kaibahan, ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Siya na nangako ng pag-iingat, proteksyon, pagpapala, probisyon sa ating mga pangangailangan. Tapat ang Diyos. Kaya po ba nating manampalataya doon? Kaya ba nating maniwala at tunay na bigyan ng halaga ang salita ng Diyos sa ating buhay? Again, sabi ko nga, decision nyo po yan. Decision nyo kung sasagutin nyo si Lord kasi nandyan lang ang Panginoon. Gusto mo bang tanggapin siya sa puso mo, sa buhay mo bilang Panginoon? Mula nung tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon, alam nyo po, anak ako ng pastor. At mula nung bata ako, siguro mga 7 or 8 years old, nagsisimba na kami sa Christian church. Pero hindi po ako born again. Hanggang magkolehiyo ako, tabanda na ako magkolehiyo, hindi ako born again. Pero pastor ang tatay ko. At sumisimba ako sa born again. Pero hindi po ako born again. Hindi ako na born again. Wala akong totoong relasyon sa Panginoong Yesus. Matanda-tanda na ako nung nagkaroon ako ng tunay na relasyon sa Panginoon. Nung ako na ang merong sariling desisyon, sabi ko, sige, Lord, tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon ng aking buhay. Anong tinanggap ko siya bilang Panginoon ng aking buhay? Siya na yung pinag-control ko sa buhay ko. Hindi ko po sinasabing perfecto na ako or maayos na ang lahat sa akin. Pero ang araw-araw, si Ellie nag-message sa akin alas 12, halos kagabi. May kumatok sa kanyang katrabaho na parang sumasakit yung tiyan. Wala silang sasakyan. Wala si Papa, humayon tatay ko. Pinuntahan pa ni Ellie para makuha sa sasakyan. Pagbalik, wala na doon yung may sakit. Tinakbo na lang. Namatay, inatake sa puso. Nandun, di mo ba alam? Kanina lang yung madaling araw. Kasama niyo sa trabaho? Kasama nila sa plot, sa bahay. Pinatok si Ellie sa kwarto. Hindi natin masasabi kung kailan talaga ang buhay. Bata pa bata pa. No? Ngayon, parang nag-aalala si Ellie na parang may kasalanan ba ako rito na hindi ko agad na itakbo. Kasi humingi pa siya ng tulong kay Papa makuha sa sasakyan. Ang ating buhay ay sukat. Alam na ng Diyos yan. Ngayon, sabi ng Revelation chapter 3 verse 20, kapag narinig ninyo ang mga salitang ito, nandyan ako sa pintuan ng inyong puso at kumakatok. At kung pagbubuksan nyo ako,
papasok ako kasama nyo, kakain na kasama ninyo, ibig sabihin, kasama na natin si Lord mabubuhay. Nung nagdesisyon ako, kasama ko na si Lord nabubuhay. Iniisip, parang katulad ni Micah, kasama niya na si Ariel, iniisip niya na kung anong isip ni Ariel, kung anong dapat ipagawa ni Ariel, ano bang gusto ni Ariel. Hindi niya na sarili yung buhay niya. Ako po, hindi ko na sarili ang buhay ko. Yung kapatid ko na nandun sa abroad, ang unang inofferan papunta doon, ako. Nung dumating yung amo ng tatay ko, sabi sa akin, gusto kitang kuhaning planning engineer doon sa oil refinery. Binata pa ako noon. Ang trabaho doon, 3 buwan. After 3 months, magbabakasyon ka na 1 buwan. Kung magkano ang sweldo mo nang may pasok, ganun din ang sweldo mo nang may bakasyon. Yung bakasyon mo, may sweldo. As is. Tapos babalik ka ulit, 3 months, 1 month, 3 months, 1 month. Maganda ang sweldo. Kaya lang nung panahon na yon, tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon at tinawag niya ako magpastor. Ay napakalinaw ho ng pagkakasabi ng Panginoon. Calling talaga. Kasi sabi ko noon hindi ko naman inanong magpastor, hindi ko pinangarap ho magpastor. Pastor ang tatay ko eh. Masama ang loob ko na anak ako ng pastor. Masama ang loob ko na anak ako ng pastor. Kasi parang lagi kang inihahalin tulad sa tatay mo, dapat mabait ka, anak ka ng pastor ah. Parang ang taas ng expectation, nabubuisit ako. Yung iba, nakakagawa ng gano'n, pag sila nagkamali na gano'n, okay lang. Pag ako gumawa, parang grabe, bakit? Dahil anak ako ng pastor, loko tumuto. Masama ang loob ko sa church noon, masama ang loob ko sa church. Ayaw ko magpastor. Ngayon, may mga nagpa-prophesy sa akin na magpapastor ako. Ayoko naman maniwala. Sabi ko, ito naman itong mga to, gumagawa lang ng drama. Hindi ako naniniwala. Ang dami na nagsabi, kahit mga galing abroad, kung saan. Alam mo, may calling, may sinasabing, ito ang pinapasabi ng Panginoon sa'yo. Ito na naman to, mga drama ng mga to. Isang beses, umattend ako ng prayer meeting. Napuwersa ako kasama ko sila. Pagdating ko ng prayer meeting, sabi ng pastor, humarap tayo sa pader, magkakatalikod tayo, kanya-kanya, habang pinagpe-pray natin yung ating mga prayer requests, nakalistang ganyan. Hindi nakaharap ako sa pader na ganyan, nakatalikod ako sa kanila lahat, magkakatalikod kami. Tapos na ako mag-pray, nakaganyan na lang ako, naghihintay na lang ako sa kanila. Sabi, meron akong narinig na tinig sa loob ng aking isipan, hindi ng aking tenga. Lumuhod ka, ngayon mo maririnig yung gusto mo. So, iniisip ko pa rin. Ako lang kaya to? O totoo kaya to? Iniisip ko yun. Nakatalikod sila lahat. Wala naman masama. Lumuhod ako. Pagluhod ko, yung nandun sa kabila na nakatalikod, biglang magsalita siya. Nakatalikod siya, hindi siya nakatingin sa akin. Ikaw, Alan, ay magpapastor sa ganitong mga tao, sa ganitong lugar, gagamitin ka ng Diyos sa hindi na tsamba to. Totoo na to kasi maaring, kaya ang sinabi ng Panginoon sa akin, lumuhod ka, ngayon mo maririnig yung gusto mo, kasi magda-doubt pa rin ako eh. Hindi niya sasabihin, Alan, magpapastor ka. Parang isipin ko, nag-i-imagine ako eh. Kaya ang sinabi ng Diyos sa akin, lumuhod ka, ngayon mo marinig yung gusto mo. For somebody na nakatalikod, hindi alam ang ginagawa ko at hindi alam ang iniisip ko, bigla siyang magsasalita ng ganon. Now that is something that is a divine revelation. Kilos na lang Diyos yun. Kaya alam ko na yun ay pinagagawa ng Panginoon. Eto na, kinukuha na ako mag-planning engineer. Susweldo na ng ganito. Ang sabi nung dito daw ako magpapastor. Sabi sa akin ni Papa, wala na, sabi sa iyo ni Hasmi, kunin ka na raw ha, paprocess tayo ng papel. Sabi ko pa, hindi po ako maglilibya. Bakit? Magpapastor po ako rito sa Pilipinas eh. Bakit? Pwede ka rin naman magpastor doon ah. Iba yung tawag niya doon, iba yung tawag ko rito. Dito ako tinawag.
Actually, nung una, parang medyo na bad trip yung tatay ko. Kasi expected na nila na ano eh, napupunta ako doon eh. At saka, ako yung may engineering background, maganda-ganda yung chances ko ron, education-wise. Kasi doon, iba tingin nila pag engineer ka eh. Kahit wala ka experience, basta may engineer ka sa papel, iba ang tingin nila sa engineer doon, bibigyan ka ng magandang offer. Eh, hindi ko kinuha. Bago ang pinagpalit ko, nagpastor ako sa mga youth na walang allowance naman. Ang pinakaunang allowance na natanggap ko, 100. 1 linggo, 100. Paano pa ako makapag-asawa nito? Pero alam nyo, tapat ang Diyos. Hindi ko alam kung paanong pilipit. Alam ko, it's a God ordained appointment. Dati namamasukan kami sa isang private school. No, nagtuturo. Namamasukan lang kami ron. For some reason, ako yung laging napagtatanungan kung anong gagawin. Ngayon, kami na may-ari nung private school. Yung private school na yon, ako ang school administrator. Tauhan ko yung nanay ko. Kasi HR lang siya, ako administrator. 3 butas. 3 butas. 6 na unit yun eh. 3 butas sa akin nakapangalan. Yung bahay namin ngayon, na bahay nila mama, sa akin nakapangalan. Yung sasakyan nila mama, sa akin nakapangalan. Ang daming biniyaya sa akin ng Panginoon na wala akong ginawa kung hindi ang sumunod sa Diyos. Kung saan dumating? Tapos yung church, mula sa maliit na church, kahit yung mga naunang mga pastor na kasabay, na una pa nga sa akin, nagtataka sa mga nangyari. Simple lang. Nagtiwala ako talaga sa Panginoon na, again, sinasabi hindi ako perfecto po ha, baka isipin nyo, napakabait ko na, no? Kahit sa kalsada, madalas pa rin ako mapaaway sa traffic. Hindi ko naman nabababa. Naalala ko rin naman agad na pastor. Kahit nanay ko, pag nagdadrive ako, alam niya, pag may hinahabol na ako ayan ka na naman, pastor ka pa naman. No, pagdadrive kasi, nakakainis naman talaga eh. No? Ayan, huwag mo nang habulin. Minsan, umiinit pa rin ulo ko. Kaya lang po sa araw-araw, nagsisikap ako. Mas, hindi na nga, hindi ko nang habulin. Tapos, minsan, yung gusto mo na magpahinga, no? Pero dahil Panginoon si Jesus, kailangan sumunod. Dahil ito, pinagagawa ito ng Panginoon. Kaya po ako nandito, pinagagawa ng Panginoon. Hindi po ako pinabayaan ng Lord. Yung parang akala ko, ang laki nung pinagpalit ko, meron palang mas magagandang bagay na ibibigay ang Panginoon. Pinagtiwala ko lang sa Kanya. No? Ngayon, dahil Panginoon ko na siya, kung anong gusto niya. Mamamatay din naman ho ako. Yun naman talaga ang sure eh. Lahat naman na ito, pinagkatiwala lang sa atin, gagamitin lang natin yan. Alis na tayo rito. Ano ngayon yan? Para saan ngayon yan? Wala lahat yan. Ang dapat kong masecure, yung alam kong, pag nandun ako, doon na talaga ako, hindi na ako alis doon. Kaya sa langit po ako pupunta. Kasi, Panginoon ko si Jesus, nagpasakop ako sa Kanya, sisikap ako sumunod sa Kanya, nagsisikap ako maglingkod sa Kanya. At yun po yung ino-offer ng Panginoong Jesus sa atin. Ayusin niya yung buhay natin dito sa mundo, at pagtapos na, iuuwi niya po tayo doon. Kung tayo ay sa Kanya. Ngayon po, ang magiging tanong sa atin lahat, gusto po ba natin maging pag-aari tayo ni Lord? Gusto ba natin si Jesus totoong maging Panginoon na talaga ng buhay natin? No? Na hindi na tayo ang magpapatakbo lang sa buhay natin kung hindi siya na rin. Masahanapin na natin yung kalooban niya. Micah, ikaw ba dati lahat ng gusto ni Ariel, alam mo na? No. Araw-araw may nadidiscover ka pa, no? Na mas nakikilala mo siya habang tumatagal. Ganon din po sa Lord. Kala natin, kilala na natin. Araw-araw sa pagsunod natin sa Kanya, sa paghanap natin sa Kanya, sa pagbabasa ng salita niya, no? Mas makikilala natin ang Lord. At habang mas makikilala natin ang Lord, lalo po nating mamahalin din ang Panginoon. Kaya po, again, nasa sa inyo po ang desisyon.
Kung gusto nyong tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Hindi ko na po kayo ngayon pangungunahan nung may tinatawag kasing sinner's prayer na sabi po kasi sa Romans chapter 10, kung sasabihin mo sa iyong bibig na yun yung tunay na laman ng puso mo, na si Jesus gusto mo nang maging Panginoon ng buhay mo, bibigyan ka niya ng regalong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po noon, yun yung pagpunta natin sa langit. Kasi andun ang buhay na walang hanggan. Sa impyerno, kamatayang walang hanggan. No? Hindi yun yung kamatayang patay ka, wala kang nararamdaman. Hindi. Ang buhay na wala sa Diyos, patay. Kasi the source of life is God. At pag napahiwalay tayo sa source of life, andun na lang tayo sa eternal death. Yun po yung impyerno. Kung gusto nyo po na yung buhay natin dito, ayusin ng Panginoon, dapat Kanya tayo. At kung gusto rin natin na yung buhay na kasunod, iuwi niya tayo, dapat Kanya tayo. At kung gusto po natin tanggapin si Jesus, ng totohanan na sa buhay natin, Lord, ngayon, it's game time na to, Lord. Manalangin kayo mamaya bago kayo matulog. You have to make it a very personal prayer. No? Punta ka sa kwarto, mag-isa ka, o sa banyo. Kausapin mo si Jesus. Una, humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin nung nakaraan. Na nabuhay tayo ng hiwalay sa Kanya na akala natin, kaya natin sarili natin Panginoon, patawarin mo ako doon sa mga nakalipas kong panahon. Kilala naman kita, kaya lang, hindi kita pinahalagahan. Hindi ko sinunod yung gusto mo, patawarin niyo po ako. Tawarin niyo po ako sa napakaraming taon na yon. At ngayong oras na ito, Panginoon, gusto ko pong magdesisyon. Ngayon po, tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa buhay ko, Panginoon, at turuan mo ako kung paano ako dapat mabuhay na kasama ka. Sabihin mo yun ng personal sa Panginoon. Kung gusto mo na talaga, At pag nagawa po natin yon, now we belong to God. We belong to Jesus. Yun yung sinasabing born again experience. Ba't ka naging born again? Para kang pinanganak ulit. May bago kang buhay. Paano ka nagkaroon ng bagong buhay? Ibig sabihin, mabait ka na agad? Hindi. May bago kang buhay kasama si Lord. Parang si Micah, ito, dalaga pa to eh. Pag ito nag-asawa, yung buhay nitong pagkadalaga, mawawala na yun. Mag-iiba buhay niya. Hindi na yan basta-basta ito, kung lumayas to, kahit alas 11 ng gabi, magni-milk tea, alas 11 ng gabi, magsasangyup, magpapares. Hindi ba? Magyayayaan nila Chloe, ng iba namin member. Kung anong gusto niyang bilhin, bibilin niya. So, talaga pa siya. Pero pag yan nag-asawa, wala na yun. Hindi na niya pag-aari ang buhay niya lang. Kaya yung mga taong magdidesisyon ng kanilang buhay na, Panginoon, sa'yo na po ako. Parang ganun. Kaya nagkaroon ng bagong buhay. No? Iba na yung buhay mo. Panginoon mo na si Jesus eh. Sisikapin mo na magawa yung gusto niya. Hahanapin mo na rin yung kung anong gusto niya. Kaya tayo ngayon, magbabasa ka na ng Bible. Lord, ano bang gusto mo sa buhay ko? Paano ba ako dapat mabuhay? Mag-uumpisa na tayo, lagi na tayo nag-church. Kasi gusto niya yun eh. Utos nga niya yun. Kaya yung dati mong buhay, wala na. You have been born again. Bago na buhay mo. Nawala na yung dating ikaw. Solo lang. Ngayon, kayo na ni Lord. Kaya po mga kapatid, sana mamayang gabi, personal decision nyo yan. Pagbalik ko next week, balitaan nyo na lang ako. Sabihin nyo na lang sa akin, Pastor, nagdesisyon ako last week. Nagpray ako. Tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon ng buhay ko. Naalala ko to, si Ariel, nung nagganyan din. Sinabi niya sa akin, Pastor, sa Lord na lang ako talaga, diretso. Ano bang gagawin ko? Where do we begin? No? Ang trabaho naman namin mga pastor ay gabayan yung mga tao natin
Ito yung ating dapat nang maging buhay. Kaya tayo nag-aaral ngayon. Kaya lang, dahil nag-uumpisa pa lang tayo, no? Una, kailangan muna nating malaman, ano ba yung buhay kasama si Jesus? Ano ba yung desisyon na yan? Pag kayo nakapag-desisyon, tsaka po tayo magtutuloy-tuloy. O, ganito tayo dapat mabuhay. Ito yung gusto ng Lord para sa atin. Ito yung, sabi niya, ito naman, John 10:10, dito po ako magtatapos. Sabi niya, ang plano niya para sa iyo at para sa akin ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kahit gaano kapangit ang nakaraan, kahit gaano kasama ang alaala ng maraming bagay sa nakalipas, sabi sa Bible, God makes all things beautiful in His time. Aayusin ni Lord yan, pagagandahin ng Panginoon yan, kung tayo ay magiging pag-aari ng Panginoong Jesus. Amen? Sige po tayo. Pwede po ba palakpakan muna natin ang Lord, no? Salamat sa mensahe ngayong umaga at sana ay nangusap ang Panginoon sa ating lahat. And I do pray, no, for that decision. Kayo na pong bahala. Mamayang gabi or kung anumang oras na gawin ninyo. Kung gusto ninyong magdesisyon, nasa sa inyo po yun. Kasi hindi ko naman pwedeng pilitin, kunyari si Micah na, Micah, sagutin mo na si Ariel. Hindi makatotohanan yun. Umuo ka na. Kung ayaw baka sisimpa ako niyan. No? Kayo rin, no? Wala akong pilitan sa Panginoong Hesus. Hindi ko pinipilit ni Jesus ang kanyang sarili sa kahit sino. Kaya ito offer. Maganda nga lang yung offer. Ang hirap tanggihan. Buhay na walang hanggan, iuwi tayo. Pag natapos yung buhay nito, iuwi tayo ron. At habang andito pa tayo, ayusin din yung buhay natin. Amen? Napakagandang offer. Maganda nga, bata pa, matagpuan mo na yung offer na yun. Kaya habang bata ka pa, na-enjoy mo na yung buhay na kasama ang Panginoon. Sige po, tayong lahat ay umuko at tayong mananalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Lord God, sa inyong mga salita na aming napakinggan sa hapong ito. Thank you, Lord God, for making your words relevant to our present day life. Salamat po. At dalangin ko po, Panginoon, ng bawat kapatid na naririto, kayo pong higit na nakakakilala sa kanila. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Kayo po nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan. Kayo po nakakaalam ng kanilang nakaraan. Lord, dalangin ko po na katagpuin mo ang bawat isa sa kanila. Patuloy kang mangusap sa kanilang buhay. At Lord, anuman din ang kanilang problema at pangangailangan, kayo po, Panginoon, ang kumatugon, Panginoon, sa lahat ng ito. At Lord, patuloy din po naming iniiwan ang iyong kapayapaan sa lugar na ito, ang iyong pagpapala, ang iyong proteksyon at pag-iingat, Lord God, dito po, Lord God, sa Noah Corporation. Father, we pray for your blessings to be upon this place, sa buong pamilya ni Ate Myra, nila Kuya Randy, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga tahanan at pamilya. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, ang palagi pong mag-iingat, magpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, at po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.